June pa lang pero parang gusto ko na agad magbakasyon. Hindi, joke lang yun. Kayo naman hindi mabiro. Mas gusto ko nga kapag ganitong may pasok dahil kapag ganitong may pasok, syempre maaga ako nagigising at syempre maaga ko din natatapos yung mga trabaho ko dito sa bahay. At ayan, nagsalang na nga ako ng sinaing tapos may natira kaming kanin kahapon at isasangag ko na lang. Yung kanin na yan, kahapon pa talaga yan ng madaling araw. Umalis kasi kami kahapon kaya hindi kami nakakain dito sa bahay. Tapos hapon na nga din kami nakauwi at pag uwi namin, busog pa din talaga kami. Yung panganay ko naman, pinag-take out na lang namin. Kaya hindi din talaga nagalaw yung kanin. Kaya kung ako sa inyo, maglagay din kayo ng suka sa sinaing nyo para hindi agad mapanis. Tapos eto nga, magluluto na ako ng pang-ulam namin. Ang ganda talaga kapag ganitong maaga nagigising. Syempre, nakakapagluto ka agad ako ng pang-ulam namin hanggang tanghalian at minsan umaabot talaga ng hapunan, lalo na kapag madami-dami akong naluto. At isinalang ko na muna ang karnet habang inaantay ko magmantika. Magluluto naman ako ng pang-almusal at pang-baon na din ng mga anak ko. At para naman hindi na ako magtimpla ng hot cake mixture, yung timplado na mismo ang binibili ko. Ito nga tinry ko tong sa Dali, 20 pesos lang ang bili ko sa isang pack. Tapos eto nga waffle ulit, pero tatlong flavor naman tong niluto ko, hotdog, cheese at saka chocolate para maiba naman at hindi naman magsawa ang mga anak ko. Kinaganda dun sa lutuan ko ng waffle, pwede mong iwan-iwanan. Kagaya na lang nito, may niluluto pa ako dito sa kusina. Nagmantika na nga itong karne, kaya iginisa ko na ang sibuyas at bawang. Pagkatapos, eto nga tinimplahan ko na. Kaldereta to or afritada, basta ang alam ko kaldereta, kulang lang talaga sa rekado. Wala kasing peanut butter at ayun, nung matimplahan ko na, binalikan ko naman tong waffle, tapos nagsalang na ulit ako ng panibago. Binalikan ko na ulit tong niluluto ko para ilagay ang patatas at carrots na pinirito ko, tapos nilagay ko na nga din ng bell pepper. Nang okay na nga itong pang-almusal ng mga anak ko, ginising ko na din sila, tapos tinimplahan ko lang sila ng gatas para makapag-almusal na. Tapos etong niluluto ko, naluto na din maya-maya, kaya habang nag-aalmusal ang mga anak ko, hinanda ko na yung pambaon ng panganay ko. Ang panganay ko lang talaga ang pinagbabaon ko ng pang-lunch, tapos yung pangalawa ko, pinupuntahan ko sa school sa tanghali at dun ko na lang pinapakain. Sabi ko nga sa panganay ko, kapag may natitira siyang pang-ulam, para hindi naman masayang, bigyan na lang niya ang kaklase niya. Dahil yung panganay ko talaga, may natitira talaga siyang pang-ulam, kaya pagdating, sinasabi ko kaagad na kapag may tira siyang pang-ulam, ilagay kaagad sa ref para naman hindi mapanis. Dahil sa totoo lang, nanghihinayang talaga ako, nung pumapasok pa nga ako, nanghihingi lang ako ng pang-ulam sa mga kaklase ko dahil pumapasok talaga ako na walang baon. At ayun, pagkatapos magayak ng mga anak ko, pinahatid ko na sa asawa ko, hindi na nga ako nakasama dahil itong bunso ko natutulog pa. At syempre, pagkatapos mag-asikaso, nakakagutom talaga, kaya kumain na muna ako. Pagkatapos, itong bunso ko nagising na din, kaya pinaliguan ko na muna. O, 'di ba, sabi ko naman, mas gusto ko talaga kapag ganitong may pasok dahil kapag ganitong may pasok, maaga pa lang ang dami ko nang nagagawang trabaho at ang dami ko na din talagang natatapos na gawain. Kaya nang mapaliguan ko na nga ang bunso ko, naglinis naman ako dito sa salas at pagkatapos sa salas, dito naman sa kusina. Pagkatapos niyan, mag-aasikaso pa din ako para naman sa pang-lunch ng grade 1 ko.